Okay, so ang buong pangalan ni Jose Rizal ay Jose. Okay. So he is the founder of Philippine nationalism. Okay? And of course, he is the greatest hero of the Malayan race. Okay, tayo mga Malays tayo eh. So, greatest hero of the Malayan race. He was a polymath, nationalist, and the most prominent advocate for reforms in the Philippines. No? So, siya yung actually nagbuwis ng buhay, no, para ma-attain yung reforms na gusto niyang mangyari dito sa Pilipinas. Okay? And then wait lang. Okay, so na-discuss na natin to, Republic Act 1425, di ba? Okay, so we will skip on this. Okay, so let's start with the historical background on Rizal's time. Okay, so let's start with the Emancipation Manifesto, and its impact. Okay, yung Emancipation Manifesto was a set of laws that abolished serfdom throughout the Russian Empire. So yung serfdom, it was a form of feudalism in which yung mga peasants were tied to the land they work on. Peasants, essentially serving as a property of the landowner. So sila ay pag-aari ng mga may-ari ng lupa. So sila ay mga alipin kung titingnan natin, ano? So lahat ng gustong ipagawa ng landlord ay obligado nilang gawin. At wala silang sweldo. Sweldong pagkain lang sila. Dahil nabili sila nung kanilang amo. No? So ito yung slave trade na nangyayari noong mga panahon na yon. Kung saan yung mga Africans ay kinikidnap ng mga travelers at ibinebenta sa market, sa European market, sa US market, ibinebenta sa mga mayayaman, at pagka nabili na, pag-aari na nila yung mga slaves na yon, no? So they could be bought, of course, nabibili sila. They could be sold, pwede nilang ipagbili, and of course they can be traded with the land, and had limited of course personal freedom. Wala silang kalayaan. Now, itong si Tsar Alexander II, he was also known as the Tsar Liberator, ano? So he enacted this reform, ano? In an effort to modernize Russia and of course to address growing social and economic issues caused by the serfdom, ano? So the system was seen as a major obstacle to industrialization. Kasi dumating yung punto na uprising na yung mga alipin, ano? Nagsasama-sama sila at lumalaban na sila sa kanilang mga amo. So nagkaroon ng mga kaguluhan, nagkaroon actually ng civil war. No? At yun ang naka-epekto doon sa industrialization or sa progress ng Russia. Naging source ng widespread discontent yung serfdom. So during that time ay nagkaroon ng war, ano, which exposed Russia to Russia's technological and as well as yung kanilang military backwardness as compared to Western European powers, ano, further highlighting the need for fundamental reform. So si Tsar Alexander II na pinag-aralan niya na kailangan magkaroon na ng reform para maiwasan yung pagiging backward
noong kanilang military. Kasi tinatalo-talo lang sila ng mga Europeans. No, yung Russia at saka yung Europe, magkakadugtong yan eh. 75% ng Russia ay nasa Asia, 25% ay nasa Europe. So, yung mga Europeans pwede mag-travel by land, no, at ma-conquer yung Russia. So, naisip ni Tsar Alexander na magkaroon ng mga reforma. And one of that reform ay yung Emancipation Manifesto para matigil na yung kaguluhan doon sa Russia, brought about by the uprising slaves. So, this manifesto granted the serfs personal freedom. So nagkaroon na ng kalayaan ang mga alipin, allowing them to own property na. Kasi during earlier times, hindi sila pwede magkaroon ng property. Lahat ay property ng landlord nila, pati sila ay property ng landlord nila. No? And then of course, pati nga yung pag-aasawa nila, kung hindi papayag yung landlord nila, hindi sila makapag-aasawa. No? They cannot marry without the permission, of course. Okay, so however, yung implementation was complex and of course had mixed results. While serfs were no longer bound to the land, they had to pay for the land they received. No? So parang para magkaroon ng lupa itong mga alipin, kailangan magbayad sila. Ang problema, wala naman silang pambayad. So, often through long-term mga utang-utang, nagkaroon ng program ang government na pahihiramin sila ng pambili ng lupa. Long-term yung payment nito, now, of course, hindi kaya noong mga serfs na magbayad ng utang dahil mahirap nga lang sila eh. Kulang pa sa kinakain nila or kinokonsume nila, kung ginagasta nila yung kanilang mga inaani. So this financial burden, of course, coupled with the small size of land, maliit lang naman yung lupang nabibili nila, often left them in a state of poverty and debt, utang. Okay. Okay, so kaya nga noong June 19, 1861, at the same time, noong June 19, 1861, the American Civil War was raging furiously in the United States due to Negro slavery also. Kung ano yung nangyayari sa Russia, ganun din ang nangyayari sa Amerika. Kaya nagkaroon ng Civil War noong June 19, 1861. So this conflict, which lasted from 1861 to 1865, 4 years yung Civil War na nangyari sa Amerika, was primarily fought over the issue of slavery again. Yung mga Negro na naman, mga Africans, na ginawang slaves ng mga Americans as well as the Europeans. So the American Civil War was a major conflict between the United States, or yung tinatawag nating the Union, and the Confederate States of America. Ito naman yung Confederacy, nahati yung dalawa, yung Amerika eh. So nagkaroon ng United States, which is the Union, and then another one ay yung Confederate States of America. Sila yung nagkaroon ng hidwaan, They formed by southern states. Yung Confederate States, ito yung mga southern states na nagsisid doon sa Union. So the underlying cause was the institution of slavery. Okay, itong mga southern states sa US, whose economy relied heavily on slave labor for agriculture, sought to protect and expand slavery into new territories. Okay, so pinugusto nilang maprotektahan yung mga slaves nila. Dahil nga yun ang kanilang major source ng income sa agriculture. Yung slaves, pag nawala yung mga slaves, bagsak ang agriculture, wala magtatrabaho.
Now, sa North naman, in contrast, they had largely abolished slavery and were becoming more industrialized. Yung North, tinanggal na yung slavery. No? Binigay na rin, nagkaroon na rin ng emancipation yung mga Serbs doon sa North America. No, northern part of the United States. No? Okay, so because of that, ay naging industrialized sila. And then came the election of Abraham Lincoln. Ano? Kilala niyo si Abraham Lincoln? So, he was elected president during the 1860s. He opposed the expansion of slavery. So, it was the final catalyst that led the southern state to secede. Yun yung nangyayaring civil war doon sa US during that time because of Negro slavery. So, the war, of course, was incredibly bloody and destructive. Nagkakaroon ng patayan, nasisira ang mga ari-arian. Hundreds of thousands ang mga casualties. So, nanalo yung Union's victory preserved the United States as a single nation. Nanalo yung Union victory and led to the abolition of slavery throughout America. So, ibig sabihin yung mga northern territories ng US, sila yung pro-emancipation ng mga Serbs, ng mga slaves. Yung South, ayaw nilang pawalan yung mga slaves dahil wala silang magiging workforce. Okay, so because nanalo yung Union or yung northern states nanalo sa Civil War, nagkaroon ng Emancipation Proclamation sa buong US issued by President Lincoln, at dineclare niya yung slaves in Confederate territory to be free also. And the 13th Amendment to the Constitution was ratified in 1865, formally abolishing slavery throughout the entire country. Okay. So what is the connection to Rizal, di ba? Of that So of course Rizal was born on June 19, di ba? 1861. It coincides with the birth of Jose Rizal. The very year the American Civil War began. So, of course, the conflicts focus on liberty, as well as yung human rights, and the fight against oppression resonated with the reformist and revolutionary movements of the late 19th century. Rizal, like other intellectuals of his time, he was well aware of the global events kasi nagbabasa siya and was influenced by the liberal ideas that were sweeping the world. Okay, so alam na ni Rizal yan, Okay, so of course, yung naging ultimate outcome ng American Civil War is the preservation of a nation and the abolition of slavery. Okay, so naging example sila of a fight for freedom and social justice. At ito yung mga tema that are central doon sa mga writings ni Jose Rizal, di ba? Yung kanyang mga writings ay laging fight for freedom and social justice ang kanyang ay pinapakita, di ba? Yung kanyang struggle for Philippine independence from Spanish rule, ay ginaya niya ito dahil alam niya yung nangyari sa US, during that time. Okay. So, next. Simultaneously, on June 1, 1861, just how many days? 18 days before Rizal's birth. Bago pinanganak si Rizal, 18 days. June 19 si Rizal, di ba? Okay, itong si Benito Juarez, isang full-blooded Zapotec Indian, was elected president of Mexico. And a year after his election, noong April 1862, itong si Emperor Napoleon III of the Second French Empire, dahil doon sa kanyang desire to secure a colonial stake in Latin America, kilala naman natin si Napoleon
Emperor Napoleon III. Conqueror ito. Isa siyang French. So para magkaroon sila ng colonized territory dito sa sa South America, sa Latin America kung tawagin natin, ay nagpadala ng French troops which invaded and conquered Mexico. Okay, so ano nangyari? Nung makonquer niya ang Mexico, natalo nila sila Benito Juarez. He installed Archduke Maximilian of Austria as puppet emperor of Mexico at Mexico City on June 12, 1861. Okay. Okay, noong mga panahon na yon, actually, si Lincoln ay kagud or alay nitong si Benito Juarez. No? Ang problema, nung panahon na kailangan niya ang tulong ng mga American soldiers, ay hindi makapagpadala ng troops itong si Lincoln dahil kasalukuyang nangyayari yung Civil War doon sa Amerika. Na? Kaya hindi niya natulungan itong si Benito Juarez at natalo siya, na-conquer sila ng mga French ni Napoleon III. No? At because of that, nagtalaga nga ng panibagong president itong si Napoleon, at ito na nga ay sino na nga si Archduke Maximilian, taga Austria. Siya yung puppet emperor of Mexico. No? Ibig sabihin ng puppet emperor, ito yung kung ano iutos ni Napoleon, of course, ay gagawin nitong si Archduke Maximilian dahil puppet lang siya. No? Okay. So ayun, natalo siya dahil hindi makatulong yung mga American sa Mexico. Okay. Finally, nung matapos na yung American Civil War, of course, si Juarez ay natulungan na ng US at natalo uli itong mga French forces. No? Okay. And of course, binitay nila si Emperor Maximilian on June 19, 1867. Okay. And then, ayan si Archduke Maximilian of Austria. Installed by Napoleon III as a puppet emperor of Mexico. Okay. Okay, so during Rizal's time also, dalawang European nations, ito yung Italy at saka yung Germany, nag-unify sila, nag-merge sila. They unified their own countries. The Italians under the leadership of Count Cavour and of course yung army ng Red Shirts, they drove out the Austrians and French armies. Kasi nga nasakop sila ng French ni Napoleon nasakop din sila So ang ginawa ng dalawang bansa, yung Germany at saka Italy, nag-combine forces at natalo nila itong sila Napoleon III. No? Naging malaya uli yung kanilang bansa. Okay. So the Prussians, wait lang Okay, so ganun na nangyari So yung mga Prussians tinalo yung French troops. And because of that, naging malaya uli yung dalawang bansa. And then also, during the times of Rizal, it saw the flowering of Western imperialism. Okay, during that time, England emerged as the world's leading imperialist power. Naging powerful yung England. Ito ay noong panahon ni Queen Victoria. So that was the time na sinasabi nila na Britannia rules the waves. Maraming mga wars na napanalunan ang Britain at na-conquer nila. Na-conquer nila yung mga Chinese, yung Manchu Dynasty, and then of course yung Hong Kong, marami silang na-conquer, natalo rin nila, na-conquer din nila yung mga Indians sa India.
Ito yung Mughal Empire, ano, natalo nila to, ano. At nasakop nila, ano, marami silang nasakop, India, Pakistan, Bangladesh. Okay, so they won the 3 Anglo-Burmese wars and conquered Burma. So maraming nako-conquer during the time yung England, no? Noong 1885 ito nangyari. Okay. Ito si Queen Victoria of Great Britain, no? Siya yung central figure in the 19th century. So, ito yung ano, sinasabing Queen Victoria proudly asserted Britannia rules the waves. No? Sila raw yung pinaka ruler ng lahat ng ano, ng bansa doon sa Europe, no? Okay. Uh, actually this is the concept of British imperialism. British imperialism. And of course, yung global dominance during the era of Jose Rizal, no? Panahon ni Jose Rizal ito. So, itong si Queen Victoria ay siya yung nag-reign over the United Kingdom, no? Yung United Kingdom binubuo ito ng mga countries din, no? Yung Ireland, yung North and South Britain, ano? Kaya ano naging Great Britain, naging British Empire, yung apat na ano na yun, countries. Okay, yung era tinatawag na Victorian Age, ano? Britannia rules the waves. Okay. So ayan yung Opium Wars na tinatawag, ano, sa China ito. Ito yung war kung saan tinalo nila ang mga Chinese at na-conquer nila. Anong nangyari ito noong mid-19th century, so mga 1850s. You know? So it is a war between China and Western powers, primarily Great Britain. So itong war na to were fought over Britain's desire para ma-maintain yung opium trade with China. Opium trade, alam niyo ba yung opium? Ito ay ano to, pinagbabawal na gamot ito na during the time ay allowed kasi nagiging ano to, parang medicine ginagamit as medicine. No? So nagkaroon ng trade, parang drug trade. Noong mga panahon na yon na legal ang drugs, ang opium, no? Kaya tinawag na Opium Wars. Okay? So, yung conflicts na to, nag-result ito sa China's defeat, ano? Of course, dahil natalo sila, nagkaroon ng unequal treaties that granted yung mga foreign powers, mga special privileges, and of course, territories na conquer nila. Okay, so next. Okay, ito yung mga naging colonies ng Great Britain. Yung Ceylon, ano? Ito yung Sri Lanka ngayon. Yung Ceylon located dito sa may Indian Ocean, ano? Isang island doon. And then of course yung Maldives, Aden, ano? Yung Aden nasa Africa to, and then yung Malaysia, of course, Singapore, Egypt, Australia, New Zealand, no? Okay, so yun yung mga nasakop nila. And then noong July 8, 1853, okay, so an American squadron under the command of Commodore Matthew C. Perry, conquered Japan. Na-conquer niya yung Japan and reopened Japan to the world. So after this event, yung Japan's 214 years of isolation, okay, kaya matagal na isolated ng Japan, walang taga-ibang lugar nakakapasok sa kanila. Kaya ibang-iba ang kultura ng mga Japanese sa atin. Hindi sila masyadong naapektuhan ng Western culture, di ba? Hindi katulad ng Pilipinas. Okay, so nung makonquer ni Commodore Matthew C. Perry itong Japan, inopen niya ito sa world. Ibig sabihin, yung mga taga-ibang bansa pwede nang magpunta sa Japan at makipag-trade,
So it ended Japan's 214 years of isolation. Okay, and of course, itong si Emperor Meiji Mutsuhito. Ito yung emperor ng Japan ng mga panahon na yan. Yun siya yung pumalit sa emperor na tinalo nitong si Matthew C. Perry. He modernized the country by freely accepting Western influences. So nagdating yung mga British, yung mga Americans doon sa Japan, including imperialism. Okay? Okay, so itong si Emperor Meiji nakipaglaban nito during the occupation of China in Japan, ito yung China-Japanese War or Sino-Japanese War, at nakuha nila yung Formosa. Na-conquer ng Japan yung Formosa, yung Taiwan ngayon yun, Taiwan. And in other countries. And later in 1910 na-conquer din ng Japan ang Korea. At of course, nagsunod-sunod na yung mga lugar na na-conquer ng Japan. Na-conquer nga tayo ng Japan di ba? For 4 years. Nasakop tayo ng Japan. Okay. Okay, and then Spain during that time. Okay, so sinasabing sila ang mistress of the world dahil napakarami din nila na bansang na-conquer. Almost lahat ng bansa sa Latin America, sa South America, na-conquer nila. And of course, dito sa Asia, yung Cuba, Malaysia, Indonesia, Philippines, of course, na-conquer ng Spain yan. Kaya tinagurian silang mistress of the world. Okay. And then we have an activity. So that ends our the world during Rizal's time. So, ang purpose kaya natin diniscuss yan ay para magkaroon kayo ng notion kung ano ba ang nangyayari nung panahong nabuhay si Rizal. Okay. So let's have an activity. Okay, yung number 2 na lang ang sagutin nyo. Nababasa nyo ba? Nagkaroon na tayo ng activity dito sa di ba? Okay, later na lang yung activity. Mamaya na lang. Tuloy na natin to. Mahaba pa to Okay. Next ay historical background of the Philippines on Rizal's time. Okay. The Philippines of Rizal's time. So during the times of Rizal, of course, yung shadow ng Spanish decadence ay it darkened Philippine skies. Of course, ang mga Pilipino ay naghihirap at naapi beneath the yoke of Spanish misrule. So, naging biktima tayo ng evils of an unjust, bigoted, and deteriorating colonial power. During that time kasi, isa-isa nang nawawala sa Spain yung kanyang mga colony. Ang natitira na lang ay itong Pilipinas. Kaya lahat ng galit ng Spain ay na-uwi sa atin. Yung Cuba na-liberate Lumaban sila, nanalo sila. And then of course, yung Philippines na lang ang natitira. And that was the time na si Rizal ay nakikipaglaban for reforms. Okay. So naging alipin tayo ng mga Spaniards. At ito yung mga evils na ini-impose sa atin ng Spanish rules in the Philippines. Okay. Ayan. Evils of the unjust, bigoted, and deteriorating colonial power. So naging unfortunate victims tayo ng kademonyohan ng mga Kastila, di ba? Kalupitan ng mga Kastila. Okay, dahil na deteriorate na yung kanilang colonial power. Okay, of course, this connects to the global events dun sa local situation in the Philippines. Pinakita rito yung struggles of the Filipinos under Spanish rule.
ay hindi naman isolated but were part of a larger worldwide fight against oppression and for human rights. Okay? Ito yung mga evils na inimpose sa atin. Ano? Unang-una dito yung instability of colonial administration. Okay? So the instability of Spanish politics since the reign of King Ferdinand VII, it marked the beginning of political chaos in Spain. Nagkakaroon na ng kaguluhan sa Espanya. Ano? Dahil doon sa maling pamumuno ni King Ferdinand VII. So, nagkaroon ng palitan ng gobyerno. Ano? At that time, nanalo itong si King Ferdinand and then magkakaroon ulit ng panibagong war, matatalo naman si so, ibig sabihin, pag nanalo yung isang grupo, halimbawa, nanalo si King Ferdinand, sila yung uupo. Ibig sabihin, papalitan lahat ng mga government officials, pati yung mga government officials, mga governor generals, na pinapadala nila sa mga bansa, sa iba't ibang bansa, na nasasakupan nila. Pag natalo naman sila, ay papalitan na naman lahat yon. Kaya napakagulo. No? Hindi na nagkaroon ng political instability doon sa Spain. Noong panahon, nasakop tayo nila. So nagkaroon ng frequent changes. Dahil sa struggle between the forces of despotism and liberalism. Ito yung tinatawag na Carlist War. Carlist War. Okay. During that time, of course, because papalit-palit ng siyempre papalit-palit din ng kanilang constitution, di ba? They actually adopted four constitution ng panahon na yon. No, nagkaroon ng mga election, nag-install ng no less than more than 500 ministers. Okay, so ganun ang nangyayari sa Spain. Now, this political instability, of course, ay naka-apekto ito sa Pilipinas, sa Philippine affairs. Kasi nga nagkaroon ng periodic change or periodic shifts in colonial policies. Siyempre, iba-iba ang pagpapatupad nila. Nagkaroon ng palitan ng mga colonial officials, mga governor generals. May isang instance nga na actually from 1835 to 1897, ilang taon yon? 50 years. Tayo ay nagkaroon ng 50 governor generals dito. Papalit-palit. Nagkaroon pa nga ng isang pagkakataon na nagpadala ng governor general, yung Spain. So yung governor general na yun, of course, magta-travel by ship yun eh. Kaya ang ginawa niyang daan ay dito sa yung malayo, yung sa Pacific Ocean. Nung dumating siya sa Pilipinas, nung oras na pagdating niya, mayroon na palang bagong ipinadala na sa malapit nagdaan. Dito sa Indian Ocean. So hindi pa siya nakakaupo, napalitan na pala siya dahil natalo na naman yung gobyerno nila doon sa Spain. Ganun ang nangyayari. Almost in less than 2 months, nagkakaroon ng palitan ng mga governor generals. Kaya napakaraming governor generals na namuno sa atin at nagpahirap sa mga Pilipino. Marami sila. Siyempre, kung titingnan natin, 50 governor generals, ibig sabihin sa isang taon ay isang governor general ang mapapalitan. Okay. Meron pa nga, for a period of less than 1 year, 4 na governor generals ang naipadala dito sa Pilipinas. That was during Rizal's time. Okay. Kaya litong-lito ang mga Pilipino. Iba-iba ang style ng pamamahala ng mga governor generals. And of course, the priors. Sila yung nagdidikta sa mga governor generals kung ano ang gagawin. Mas pinaniniwalaan kasi ng King of Spain itong mga priors.
Dahil sila matagal na sa pwesto, yung Governor General papalit-palit. Okay. So ito yung unjust colonial power, instability ng colonial administration. No? Okay, and then of course, dahil gano'n na nangyayari, yung mga governor generals na pinapadala rito, yung mga judges, mga provincial executives na pinapadala ng Spain to the Philippines in the 19th century were a far cry from their able and dedicated predecessors. Yung mga naunang governor generals, matitino ito. No? Pero yung sumunod na, dahil nagkaroon na nga ng palitan, ang ginagawa lang ay pagdating sa Pilipinas, magpapayaman lang. Mangungurakot ng pera, ng pondo ng gobyerno, kukurakutin nila. Ano? So sila ay mga highly corrupt, mga incompetent, walang kaalam-alam. Kasi yung mga governor general na to, sila yung mga lumaban sa giyera sa Cuba na natalo naman sila. Dito nila binagsak sa Pilipinas. Mga hindi nakapag-aral, walang alam sa batas. Magaling lang makipagbarilan, kaya naging governor general, yun ang pinadala nila rito sa Pilipinas. Mga incompetent sila. No? Mga cruel sila. No? So, parang sinosimbolize nila yung decadent Spain of the 19th century. Yung Spain during the time na nagkakaroon na ng mga civil wars doon. No? Because there was a time na sinasabing a golden age ang Spain, talagang nung panahon na talagang kinako-conquer nila lahat. So yun yung umpisa ng Spain, napakalakas nilang bansa. Military power nila, yung naval power nila, nako-conquer nila lahat ng puntahan nila. Pero nung panahon na ni Rizal, ito na yung panahon na nawawalan na sila ng bumagsak na, nawala na yung kanilang superior military power, superior naval power. Unti-unti na silang bumabagsak. At tayo ang nagdusa ron. Of course, katulad nga yung mga officials na corrupt na pinapadala nila rito. Mga leftovers ng war doon sa Cuba. Okay. Walang kaalam-alam, kundi magnakaw lang. Kaya lalo tayong nahirapan. Mga malulupit sila. Yung galit nila sa mga Cubans, dito nila ibinuhos sa mga Pilipinos. Okay? And the next is the no Philippine representation in the Spanish Cortes. Okay. So accordingly, the Philippines experienced first period of representation in the Cortes. Noong unang panahon, mga naunang ay meron tayong representative sa Spanish Cortes. The Spanish Cortes, ito yung katumbas ng ating Congress. Congress. Composed of House of Representatives and the Senate. So yung version na yon sa ang tawag sa kanila ay Spanish Cortes. Okay, so dati mayroong representative ang Pilipinas doon. Pero ang nangyari, later on ay tinanggal nila. Okay, so tinanggal nila yung representation natin sa Spanish Cortes, na abolish ito. Since then, of course, the Philippine condition worsened. Wala nang nakapagsusumbong eh. Wala nang nakapagsasabi na itong Governor General na dinala nyo rito ay magnanakaw. Wala na. Hindi na nalalaman ng King of Spain kung ano ba nangyayari dito sa Pilipinas dahil wala nang taga-sumbong. Tinanggal kasi yung ating representative doon sa Spanish Cortes, or doon sa Congress nila, pinaka-Congress nila. Okay. So yung mga anomalies na nangyayari na perpetrated by the colonial officials hindi na nakararating sa kanila. Kaya nga maraming mga Filipino patriots natin, they pleaded for the restoration of Philippine representation in the Cortes. Katulad nila Graciano Lopez Haina. Okay, magaling na tao itong si Graciano Lopez Haina, contemporaries ni Jose Rizal ito. Nauna kay Jose Rizal ito. Si Graciano Lopez Haina yung former editor ng La Solidaridad. Ito yung
newspaper na ginagamit ng mga Pilipinos doon sa Europe sa pagpapublish ng kanilang mga articles. No? Pakigising nga yung natutulog. Bawal matulog. Okay, so yun, nawalan tayo ng taga-sumbong. Next. Okay, no equality before the law. Oh, of course, the Filipinos were abused. We are brutalized, persecuted, slandered by our Spanish masters during that time. The Spanish missionaries who introduced Christianity into the Philippines as early as the 16th century taught that all men, sabi nila, irrespective of color and race, are children of God. So, ibig sabihin, dapat pantay-pantay tayo. Di ba? Spanish ka man, Spaniard ka man, o Pilipino ka man, when it comes to sa sa Christianity ay pantay-pantay daw tayo. We are all children of God. Yun ang sinasabi ng simbahan sa atin. Okay. Fascinated by this noble concept of human relations, and convinced by the truths of the Christian faith, yung most Filipinos, became Christians. Kaya tayo na Christianized lahat eh. So it is true that the laws of the Indies, na kung tawagin, ay na-promulgate ito by the Christian monarchs of Spain para protektahan yung rights ng mga natives, ng mga Pilipinos overseas, at para ma-promote yung kanilang welfare. However, itong mga magagandang colonial laws na to ay nabago. Hindi ito actually na ipapatupad dito sa Pilipinas. Particularly nga dito. So anong nangyari sa mga Pilipinos? Dahil naabuso tayo, na-brutalize tayo, na-persecute tayo ng Spanish masters natin. Hindi tayo makapag-appeal sa batas for justice because the law, dahil ang nagpapatupad nga nito ay mga Spaniards, siyempre yung batas para sa kanila ay para lang sa mga Spaniards. Pagka Pilipino na ang nag-a-appeal sa kanila, of course, hindi na pwede. No? Walang equality before the law na dapat sana ay mayroon. No? Yung mga naunang pamamahala nila dito sa Pilipinas, okay. Pwedeng maghabla ang Pilipino ng isang Kastila. Lilitisin ng korte yan. Pero nung later years nawala na yon. So pagka ang may kasalanan ay Spaniards at ang Pilipino ay maghahabla, of course, hindi na lang siya maghahabla. Alam niyang matatalo lang siya. Napakamahal ng gastusin kapag ikaw ay naghabla ng mga panahon na yun. So mag-iisip ka na. Halimbawa, yung isang Spaniard ay ni-rape yung anak ng isang pamilya. Ngayon, kung maghahabla yung pamilya, ay gagasto sila ng napakalaki, at siguradong matatalo sila. Dahil ang mga judges ay mga Spaniards din. Siyempre, mas kikilingan nila yung kanilang mga kalahi. Kaya hindi na lang naghahabla ang mga Pilipino. Dahil gastos na nga, sigurado namang matatalo pa. Yun ang nangyari noon. No equality before the law. Sa mata ng batas ay hindi pantay-pantay. Okay, yung batas, kaya may ang sinisimbolize ng babaeng nakapiring na may dalang timbangan, ibig sabihin nakapiring, dapat walang sinisino, walang tinitingnan. Of course, hindi nangyari ito noong panahon na yun. Okay. So, yun. Pagka Pilipino naman nagkasala, ay napakatindi ng penalty. Death penalty kaagad or habang buhay na pagkakulong. Pero pagka yung mga mistiso naman, wala. Mga lighter lang yung penalties, kung meron man. So, nagkaroon ng legal inequality. Okay, next. Maladministration of justice.
Okay, so yung, of course, yung justice system dito sa Pilipinas noong panahon ni Rizal ay napaka-corrupt. Corrupt. Ang tawag nga, dapat nga, sabi nga ni Rizal, ang dapat itawag dito ay courts of injustice, hindi justice. Ha? Okay, so yung mga Spanish judges, yung mga fiscals, mga prosecuting attorneys, and other court officials were of course ay dinal. Walang alam sa batas. Ano? Paano kang magpapatupad ng batas kung hindi mo alam yung batas? Paano kang mag-judge ng isang crime, ng isang lawsuit kung hindi mo alam yung batas? Ganun sila ng mga panahon na yon. No? And of course, sabi ko na nga kanina, napakamahal ng litigation sa korte ng panahon na yon. Dahil mga mahihirap ang mga Pilipino, wala silang naging access sa mga korte. They cannot afford the heavy expenses of litigation. Okay, so sa korte ng mga panahon na yan, pag ikaw mayaman at ikaw ay puti, okay, so yun yung mga factors in winning a case. Kahit na napakabigat ng weight ng iyong ebidensya, kapag ang kalaban mo ay isang mayaman na Spaniards, of course, talo ka na. Ano? Okay. Actually, si Dr. Rizal, si Jose Rizal at yung kanyang pamilya ay biktima ng Spanish injustices. Okay, dalawang beses ito. So first and second in 1891. Yung nanay niya, si Doña Teodora ay arrested, unjustly arrested at ikinulong ito, no? Nakulong siya ng 2 taon for flimsy reason. Pinagbintangan siyang nilalason daw niya yung kanyang hipag, asawa ng kapatid ni Doña Teodora. Pinaglakad si Doña Teodora ng napakalayo from Santa Cruz to Calamba. From Calamba to Santa Cruz. At ikinulong siya doon. No? O, nakita niyo injustice na ginagawa sa mga Pilipino. And then later on, of course, Rizal ay na-deport siya, di ba? Na-deport siya sa saan siya na-deport? Ay, hindi niyo na alam. Pinatapon siya sa Dapitan, yes, of course. So dineport siya sa Dapitan. Anong mga bintang sa kanya? Nakitaan daw ng mga documents, anti-Spanish documents doon sa mga luggage nila na nung dumating sila nung kasama yung kapatid niya from Hong Kong to the Philippines nung pauwi na siya. Nung naman dumating sila, binisita lahat yung kanilang mga bigahe. Wala naman nakita. And then later on, bigla na lang daw may nakita. Siyempre, nagkaroon ng trial na moro-moro lang naman yung trial. Of course, natalo si Rizal. Ang parusa sa kanya, ipatapon sa isang malayong lugar. At ito nga ay sa Dapitan. No? Wala man lang and also yung kanyang kapatid, ano pangalan ng kapatid ni Rizal? Si Pasiano, di ba? So his brother Pasiano and several brothers-in-law ay na-exile din sa iba't ibang parte ng archipelago without due process of law, no? At nung panahon din ni Rizal, itong Gombursa, no? Yung tatlong pari, si Father Mariano Gomez, si Jose Burgos, tsaka si Jacinto Zamora, ay hinatulan din ng bitay ng mga Spaniards, di ba? And of course, si Rizal himself was executed. Executed sa Luneta. So naging victim ng Spanish miscarriage of justice. Okay. So, yun yung maladministration of justice. Okay, and then of course, racial discrimination. Okay, so, of course, dati, sinasabi nila dahil mga Christians na nga tayo noon, meron daw tayo, pantay-pantay daw dapat. Lahat daw tayo ay anak ng Diyos. So, dapat pantay-pantay kay Spaniards ka or hindi. Kaya lang, itong mga Spanish authorities, okay, so they seldom practice its sublime tenets, yung Christian faith.
They regarded the converted Filipinos not as brother. Di nila tayo tinoring na kapatid. Ano? Ang turing nila sa atin ay mas mababang klase ng tao. Mga hayop lang tayo. At undeserving tayo do sa mga rights and privileges na dapat ma-enjoy ng isang Spaniards. Kaya nga nagkaroon ng ang tingin sa atin, ang tawag sa atin ng mga Indios. No? Pag sinabing Indio ka, mababang klaseng tao ka lang. So nagkaroon ng racial discrimination talaga. Ano? Okay. During Rizal's time, yung mga mapuputi, mga matatangos ang ilong, mga Kastiliano talaga, kung titingnan natin, ay iginagalang at sinusunod. Ano? Nagkaroon sila ng superiority. Ano? So kaya nga, yung mga Spaniards or yung mga mestizos, kahit na gaano sila ka-stupid or they always enjoyed political and social prestige in the community. Racial prejudice was prevalent everywhere in government offices. Pag ikaw ay Indio lang, wala ka. Hindi ka nila papansinin sa mga government offices, sa mga korte, no? Lalo na sa armed forces, no? Sa mga educational institutions, no? Pagka Indio ka lang, katulad si Rizal, Indio si Rizal, di ba? Nung mag-aral siya sa UST, ay galit na galit sa kanya yung mga Spanish yung mga school officials ng mga Spaniards. Galit kay Rizal lahat yun. Madalas makipag-away si Rizal sa mga Kastilang kaklase niya. Kaya bumuo siya doon ng isang organisasyon ng mga Pilipinong estudyante doon sa UST. Ang tawag doon ay Compañeros. Madalas silang nakikipag-rumble. Kasi ayaw nilang pumayag na tingnan sila na mas mababa. Pagdating naman sa klase, mga bobo naman yung mga Kastila. No? Of course, si Rizal ang nagiging pinakamagaling. Kaya siya ang naging leader ng mga Filipino students during his time nung college na siya. Okay. Okay, so yun, racial discrimination. Ang nakapag-aaral lang noon ay mga mayayamang Indio, katulad nga nila Rizal. Of course, pag mahirap ka lang, hindi ka na mag-aaral. Okay. Next. Prelocracy. Okay, so nagkaroon ng unique form of government. Nung panahon ng mga Kastila? Ang tawag dito ay prelocracy or prelocracia. So named because it was a government by the priors. Gobyerno na ang nagpapatakbo ay mga pari. So dapat mali yun di ba? Dapat mayroong separation ng church at saka ng state. Pero during that time, kung ano edikta ng pari sa Governor General, susundin ng Governor General dahil kung hindi, isusumbong siya ng pari doon sa kanilang sa King of Spain. Ang gagawin ng King of Spain, paniniwalaan yung pari, i-recall yung Governor General, matatanggal sa trabaho. Okay. So, noong mga panahon na yon, maraming mga friars. Ito yung mga Augustinians, mga Dominicans, and of course, yung mga Franciscans. Yung UST, mga Dominicans yan. Yung Ateneo ay mga Augustinians. Tama ba? Yes. Okay, so sila lahat ang kumukontrol sa lahat ng religious at educational life of the Philippines. Kung ano sabihin ng pare, nasusunod. So nagkaroon sila ng tremendous political power, influence, and of course riches. Yumaman sila, kinamkam ng mga pare yung mga lupain na dating sinasaka ng mga Pilipino. At yung mga Pilipinong dating may-ari, naging kasama na lang nila or katulong nila sa bukid.
No? At yung mga mayayamang Pilipino noon, they were able to rent the land they own previously. Yung lupang dating sinasaka ng mga pamilya ni Jose Rizal ay napunta sa pari. Ang nangyari, nung nagre-renta na lang yung tatay niya, si Don Francisco Mercado, doon sa pari, nakakuha ng kanilang sakahin. O kasi nga nung panahon na yon, yung pagpapatitulo sa lupa, hindi pa alam ng mga Pilipino. Dahil naman nakakaalam yung mga Kastila, ang ginawa ng mga Kastila, yung mga lupain na maluluwang, ipinatitulo nila sa kanilang pangalan. Ganon ang ginawa ng mga pare. No? Kaya nakamkam nila lahat ng mga lupain sa buong Pilipinas. Okay, especially sa Calamba, yung buong Calamba, luwang-luwang no, pag-aari lang ng simbahan nyo, ng mga friars. So parang kung titingnan natin, the friars practically ruled the Philippines. No? Sila talaga ang namuno din sa Pilipinas. Kaya doon sa Nobel ni Jose Rizal na Noli Me Tangere, doon niya pinipintasan yung mga pari, no? Mga maling gawa ng pari, si Padre Damaso, yun ang typical Spanish priest. Ganun ang pag-uugali ng mga Kastila, mga Kastilang pari. Inimmortalize niya ito doon sa kanyang Nobel, sa karakter ni Padre Damaso, saka ni Padre Sibila. No? Okay. Okay, so prelocacy. Next. Forced labor or polo y servicio, known as the polo. Ito yung compulsory labor na ini-impose ng mga Spaniards sa mga adult Filipino males sa construction ng mga churches, ng schools, mga hospitals, mga building and repair of roads, lahat yan ay kailangan magserbisyo ang isang Pilipinong 18 years old and above ng libre, walang bayad. Sa pilitan to. Kung hindi mo kayang magserbisyo, magbabayad ka pa. No? Okay, so polo e serbisyo. Pag hindi mo kayang magpolo e serbisyo, kailangan mo magbayad ng certain amount para ma-exempted ka do sa gawain mo. Ito yung tinatawag na falya. Diba? Falya. Okay, so ganun ang siyempre, forced labor. Gano'ng kahirap ito? Halimbawa, yung forced labor, yung labor na gagawin nyo, napunta sa gubat. So, anong mangyayari? May iwanan mo yung pamilya mo. For months, andun ka sa gubat. So, hindi ka makapagsasaka dahil na mapapabayaan mo yung sakahing sinasaka mo sana. Kaya naghirap talaga ang Pilipino dahil dito sa polo e serbisyo na to. Diba? Actually from 16 years old lang, hindi 18. 16 years old ka hanggang 60 years old. No? We're obliged to render forced labor for 40 days. Isang buwan at kalahati, 40 days. Bawat isang taon, a year, 40 days a year. So, sa taon na to, nakapag-service ka na ng 40 days, sa susunod na taon, gano'n na naman. No? Okay. Okay, next. Okay, another evil. Ito na nga, haciendas owned by the friars. Yung maluluwang na lupain ay pag-aari na lahat ng mga pari. No? So, yung mga Spanish friars belonging to different religious orders were the richest landlords. They owned the best haciendas, pinakamagagandang hacienda, or yung tinatawag nating agricultural lands in the Philippines. So, yung mga nakatira dito sa mga hacienda nato, at sila yung nagko-cultivate ng land, so, naging tenants na nga lang sila. So, of course, they resented the loss of their lands belong to their ancestors pa nga no?
So, paano naging sa kanila to? So, legally, the priors were recognized as legal owners of the said land because they obtained the royal titles of ownership from the Spanish crown. Nung panahon na yon, yung buong Pilipinas ay pag-aari ng hari ng Espanya. Diba? Now, itong hari ng Espanya, bilang reward sa kanyang mga tauhan dito sa Pilipinas, ay binibigyan sila ng parcel of lands. Siyempre, itong mga pare, mga matatapat na sugo ng King of Spain ito, inaward sa kanila yung mga maluluwang na lupain na to. No? Kaya naipangalan sa kanila. Dahil pag-aari nga ito ng King of Spain, kung ano gustong gawin ng King of Spain dito, magagawa niya. So kung ikaw yung dati nagsasaka sa isang maluwang na lupain, pag sinabi ng kautusan ng hari na sa amin na daw ito, kawawa ka. No? So dahil kailangan mong kumita pa rin, magiging kasama ka na lang doon. Porsyentuhan ka doon sa dating sariling sinasaka mo. No? Kaya nga, naging ang nagresulta ito ng ng mga revolts, conflicts. Dahil siyempre hindi makapayag yung mga Pilipinong dating nagmay-ari ng mga lupain. Kaya nagkaroon ng mga kaguluhan, nagkaroon ng mga uprisings, ano? Okay. So anong magiging nito? Naghirap ang mga Pilipino, yumayaman ng yumayaman. Yung mga kaparian, yung simbahan, napakalaking racket ng mga priors ng simbahan. Ang ginagawa nila para marami silang mga collections, dinadalasan nila ang piyesta. Kasi pagka piyesta, obligado kang magbigay. So napakarami nating piyesta noon, halos linggo-linggo may piyesta. Siyempre pag may piyesta, may kainan, may mga activities. So yun ang nagpahirap din sa atin. Siyempre malaki collection ng ng simbahan. Yung misa nila, obligado magbigay ka pagka nagsimba ka. Tayo naman kung mga naging na-Christianize na nga tayo, mula pa ng mga kanununuan natin, mula pa kila Raha Humabon, na-Christianize na tayo, naniniwala na talaga tayo. No? Kaya tayo ngayon, mga Christian tayo, di ba? Yung mga parte ng Pilipinas na hindi narating ng mga Spaniards, yun yung mga Muslims. Yung Mindanao na to, malalayong lugar na to kasi hindi nila masyadong nasakop yung mga Muslims. Umaangal sila eh. Hindi katulad rito sa Luzon, sa Visayas, na Christianize tayo lahat. Of course, yun ang nagpahirap sa atin. Okay lang sana kung katulad nga nung sinasabi na sa mata ng Diyos dapat pantay-pantay ang lahat. Hindi naman eh. Ginawa lang tayong alila ng mga Kastila, especially itong mga priors nga natin. Okay, so another evil, meron pa ba? Okay, of course, the Guardia Civil. Okay. So ano ba ang purpose ng Guardia Civil? Okay, para daw ma-maintain yung internal peace and order in the Philippines. But later, became infamous for their abuses. Abusado itong mga Guardia Civil eh. No? So itong mga Guardia Civil, hindi naman sila mga na-train talaga. Hindi sila disiplinado. Sila nga yung mga sundalong nakipaglaban sa Cuba, dinala sila dito para magsilbi sa gobyerno. So ibig sabihin mga no read no write itong mga Guardia Civil na to. Hindi nakapag-aral, no? So kaya nga in-expose ito ni Rizal sa kanyang No Limit Angel. Okay. So sila sa halip na magpanatili ng katahimikan, sila pa yung nag-uumpisa ng gulo, no? Sila yung dadakipin ka na lang. Kapag ikaw ay nakasalubong ng isang Guardia Civil at hindi ka nagbigay pugay, hindi mo tinanggal yung hat mo at yung muko, sigurado, lalatiguhin ka na.
ay kukulong ka na dahil hindi ka lang nakasaludo sa kanila. Ganon kalupit yung mga gwardiya sibil. Yung mapagbintangan ka lang, dadakipin ka na agad eh. Wala nang litis-litis pa. Katulad niya ngayong ginawa nila kay, sa mother ni Jose Rizal. No? Okay, so mga ano to. Actually kasi, yung nangyari doon sa mother ni Jose Rizal, yung kapatid ni Doña Teodora na lalaki, no? Ang pangalan ay Jose Alonso, ay may asawa to, no? May asawa na Pilipina rin. Now, ito ang trabaho ng kapatid ni Doña Teodora ay ano siya, parang palipat-lipat ng lugar, ano? Traders, ano? Businessman. So palipat-lipat ng lugar. So madalas nawala sa kanila. Ngayon ang nangyari, itong asawa niya ay nangabit. Naging kabit ng isang gwardiya sibil. Siyempre nakikita ni Doña Teodora yung nangyayari. Sinumbong niya rin sa kapatid niya. Na kinakaliwa ka ng asawa mo. Kaya ang ginawa ng kapatid niya ay pinalayas itong asawa niya, naghiwalay. Pero later on nagkabalikan na naman dahil may mga anak eh. So nagkabalikan and then nagpunta na naman sa malayo. Ayun na naman, nangangaliwa na naman. So anong nangyari dito? Sinumbong uli ni Doña Teodora. By this time ay nalaman na na ang nagsusumbong ay si Doña Teodora. Ang ginawa nitong babae ay pinagbintangan si Doña Teodora na gusto raw siyang patayin, nilalason daw siya. Kabit ng Guardia Civil. Ang ginawa ng Guardia Civil, dinakip na lang kaagad si Doña Teodora. Sa salang attempted murder. Okay, kaya nakulong na matagal yung kanyang mother. Okay, kagagawan din ng Guardia Civil niya. Malulupit ang Guardia Civil. Okay, next. Okay. So, may tanong dito. Why Rizal is our greatest national hero? Okay. Of course, he is considered as the greatest national hero because he was not only a product of this global environment but also a champion of its highest ideals. Habang yung ibang bansa ay nakikipaglaban para sa kalayaan, si Rizal in-apply niya yung mga principles nato sa Pilipinas. Ginamit niya yung kanyang intellectual genius. Hindi siya nakipaglaban ng patayan actually. So yung talino niya ang ginamit niya para ma-expose yung mga injustices ng Spanish colonial rule sa pamamagitan ng kanyang mga panulat, di ba? So he advocates for peaceful reform. Peaceful. Hindi katulad ni Andres Bonifacio na talagang bloody, ang kanyang gustong mangyari, patayan, lipulin ng mga Spaniards. Itong si Rizal ay ginawa niya yung tinatawag na peaceful reform sa pamamagitan ng panulat at pakikipag-dialogue sa mga Spaniards. So actually he embodied the liberal spirit of the 19th century by he fights for justice and freedom, not with violence, but with his pen and of course with his intellect. So yung mga works niya aligns with the global struggles, making him, of course, a truly universal hero of liberty and human dignity. Okay, anyway, kaya nag-aklas itong si Bonifacio, kaya nag-umpisang lumaban ng mga Pilipino dahil doon sa mga ideas na pinakita ni Rizal, doon sa kanyang mga writings, sa mga essays niya, yung 2 novels niya. Yon ang gumising sa damdamin ng mga Pilipino para labanan ang mga Kastila na daang taon nang nagpapahirap sa atin. Baka kung wala si Jose Rizal, baka hanggang sa ngayon ay alipin pa rin tayo ng mga Spaniards. Diba? Doon nagising si Andres Bonifacio. Si Rizal kasi
nung bumalik siya dito sa Pilipinas, nagtatag siya ng isang samahan, no? Ito yung La Liga Pilipina. Okay. Itinatag niya to at si Andres Bonifacio ay isa sa mga miyembro niya. At marami pang mga iba sila mga Filipino Patriots natin. Naka-member noong La Liga Pilipina. Nung maitatag niya to, nagkaroon siya ng kaso, siya nga na-deport na siya. Naiwan niya yung La Liga Pilipina. Ang ginawa ni Andres Bonifacio, yung lahat ng naging miyembro ng La Liga Pilipina ay kinausap niya para itatag yung KKK. Kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. No? At doon nag-umpisa yung armed struggle. No? So kung titingnan natin, dahil kay Jose Rizal lahat yun. Diba? So that is the reason why Rizal is our greatest national hero. Although, may mga nagsasabi na hindi raw siya dapat ang ating naging national hero. Bakit? Kasi nga, hindi naman siya yung nakipaglaban eh. Actually, ayaw pa niyang lumaban. Dahil kulang pa raw yung ating kakayahan. Maraming mamamatay. Sabi niya kay Pio del Pilar, ay Pio Valenzuela. Yung ipinadala ni Andres Bonifacio para itakas siya sa dapitan. Hindi siya sumama. Diba? Dahil alam niya na hindi pa natin kayang lumaban sa pamamagitan ng armas. Okay. So, nagkaroon nga ng ng process kung paano natin pipiliin yung ating magiging national hero, no? Among them ay sila Marcelo F. del Pilar, sila Andres Bonifacio, sino pa ba? And of course, si Jose Rizal. Doon sa process na yon, hindi nanalo si Jose Rizal. No? Hindi siya yung napiling national hero. So, by then, ay under na tayo ng American rule. So, sabi ng mga Americans, kung ang pipiliin natin na national hero ay si Andres Bonifacio, baka matutong maghimagsik din sa atin itong mga nasasakupan natin. So, piliin natin yung ayaw makipaglaban at doon nila pinili nga si Jose Rizal. So, that is isa sa mga reasons na sinasabi ng mga anti-Rizal. Anti sila eh. Ang pumili daw sa national hero natin ay mga Americans. Yun ang sinasabi ng mga anti-Rizals. Hindi daw dapat si Rizal ang naging national hero. Anyway, so siya ang naging national hero natin because nagkaroon ng batas, di ba? At itong batas na to ay it is a declaration na ginawa ng mga Americans nung tayo ay under pa ng mga Americans. Anyway, hanggang ngayon naman ay under pa rin tayo ng mga Americans. Di ba? yung kanila pa rin ang nasusunod. Okay, so what else? Okay, so that ends our discussion. So, what time is it? 9. Hanggang 10:30 tayo. Okay, send ko na itong PowerPoint. I will give you 20 minutes. Okay na ba yun? 30 na, tumawag. Sige, 30 minutes. Ano? From Rizal Law hanggang dito sa last